O eto naman ang sabi, mga bossing, nung mga DDS. Ito yung sabi ng mga DDS. Dahil nga po, si Pangulong Bongbong Marcos gusto kapayapaan eh. Gusto tahimik. Ayaw ng mga paaway-away na ganyan. O, eto ang sabi ng mga DDS. BP Inday Sara only said she wants the impeachment trial to push through because she wants a bloodbath. Ngayon daw po, natatakot na daw po si Bongbong Marcos. Now, Bongbong Marcos wants reconciliation with the Dutertes. Bakit? Takot? Diyos ko, hindi yata naintindihan mga boss, chief amo, sir. Gusto lang ng kapayapaan. Pero hindi kayo uurungan yan. Si Tatay Digong Nunyo nga, nandun na, di ba? Hindi, ako tanungin nyo mga bossing, chief amo, sir. Ano yung nasa isip ko talaga? No? Ang nasa isip ko talaga, si Pangulong Bongbong Marcos, umaagree din na madala sa ICC yung tatay nila. Bakit? May mga basehan naman din po, mga kababayan eh. Di ba? Kasapi tayo ng ICC noong 2017. No? Ang inano naman po, ang inimbestigahan naman po no ng ICC is from 2012 hanggang 2019 hanggang sa alisin ni dating Pangulong Duterte yung pagkakasali natin sa ICC kasi nga natatakot na siya eh. Ayaw niyang maimbestigahan kaya ang ginawa niya kumalas na lang po. Ako nasa isip ko si Pangulong Bongbong Marcos, okay sa kanya yan. Baka nga pag nalaman ng sambayan ng Pilipino, si Bongbong Marcos talaga ang nagpadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Yung sinasabi niyong magagalit yung taong bayan, nako, baka matuwa pa. No? Baka matuwa pa. Yung kunyari, hindi, si Bongbong Marcos pala talaga ang nagpadala sa ICC kay dating Pangulong Duterte. Sasabihin, ay ganun ba? Di good, okay lang yun. Kasi talagang sila sobra ang pang-aapi nila kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba? Sige, dito sa mga nanonood, dito sa 3,700 viewers, mga kababayan, taas ho ang kamay na naniniwala na na may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapadala sa ICC. Ako, naniniwala ako eh. At natutuwa ho ako, mga kababayan. Yan, nandiyan sa comment section, taas ang kamay. At ang matutuwa, pag nalaman na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpadala sa ICC. Imposibleng matakot ito. No? Imposible yun, mga bossing. Alisin ko na ho ito. Lumipat tayo kay Toby Chanco. Eto. Toby Chanco. Ngayon naman Sandro Marcos naman ang dinadawit, mga kababayan. Sandro Marcos naman ang kinukuda ni Toby Chanco, mga bossing. Bago ang live natin, may nakausap ako. Sabi niya, si Toby Chanco, tanim ng DDS yan eh. Hindi ko na babanggit kung sino yun, no? Tanim ng DDS siya. Sabi ko, it makes sense, no? Kaya pala, sumisigaw si Toby Chanco na ang dahilan kung bakit daw natalo yung alyansa ay dahil daw po doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Sabi ko, hindi ako naniniwala doon. Kasi ultimo ho, mga kababayan, ultimo ho, tayo, no? Na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, rektahan nating sinasabi, hindi kami magi-straight o hindi kami magso-solid 12-0 kasi naramdaman na natin yung Amy Marcos, naramdaman na natin yung Camille Villar. Tayo naman mga bossing, hindi naman po tayo, si Camille Villar, kasali na sa alyansa, tara, iboto natin. Hindi ho tayo ganun eh. Pag meron tayong alam, mga kababayan, na, nako, magkakaproblema ang Pilipinas diyan kay Camille Villar. Pag meron tayong alam na merong mga tutulog-tulog na mga kandidato, kahit pa sabihin na yan, na nasa alyansa yan, hindi natin tinatanggap, hindi natin sinusuportahan. Kaya nga ho, di ba? Sabi ko,
5 o 6 lang ang iboboto ko sa alyansa. No? Dahil hindi ko matatanggap yung Villar, hindi ko matatanggap yung Marcos, at naniniwala naman ako yung Tolentino, babalik din yan sa mga Duterte kapag katapos ng eleksyon kung mananalo. Tayo mismo, mga bossing. Di po ba? Ngayon, sabi dito ni Toby Chanco, make shocking claim about Sandro Marcos signing of impeachment complaint. Ayan. Mga bossing, ang sinasabi niya ho dito, kumbaga parang napilitan lang. No? Napilitan si Sandro Marcos. Ang kiniklaim niya dito, nagkausap daw sila ng pribado ni Sandro Marcos patungkol doon. Paano mo papatunayan ngayon yan? Katulad ng kapatid ni Camille, natutulog lang. Tahimik lang po yun. Steven Scape, ganda ng pangalan mo may ganyan pa. Ganon tayo, hindi kagaya doon sa mga DDS, alam nilang problemado ang taong bayan sa prime water. Oy, Camille Villar, nasa atin na. O sige, boto natin yan. Hindi tayo ganon. Hindi po ba? Hindi tayo ganon. Tsaka paano sasabihin ni Toby Chanco na dahil daw po sa impeachment kaya nalaglag yung ibang mga alyansa? Samantalang biruin nyo nga ho, mga kababayan, ang mamamayang Pilipino, gustong-gusto yung nangyayari ho ngayon. No? Gusto nilang malaman o gusto nating malaman kung saan talaga napunta yung pondo ng bayan. Di ho ba? Sa Congress na lang, dinayo pa ni Inday Sara Duterte ang Maynila para siraan si Benny Abante. Di ba? Natalo si Benny Abante, pero ilan lang ho ang lamang nung kalaban? Halos 2,000 lang ho yung lamang nung kalaban Kung talagang effective at pinapaniwalaan si Inday Sara Duterte, mga kababayan, di sana ho tinambakan nung kalaban ni Benny Abante si Abante. Bakit dikit lang? Si Joel Chua, binanat-banatan, minura, PI ka, Joel Chua. Binigay yung mansanas do sa Apple Nieto. Apple Nieto, subo mo kay Joel Chua. Ayun, talo yung Apple Nieto. Nanalo pa din si Joel Chua. 86, 87% mga boss chief amo sir ng mga pumirma o lumagda sa Kongreso, no? Para sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Panalo lahat.